Resolbahin muna ang usapin sa exclusion ng Sulu sa BARMM. Ikonsidera rin ang nilalaman ng Bangsamoro Organic Law o BOL. Ito ang sagot ni Bangsamoro Member of Parliament Don Mustafa Loong sa usapin ng pagsusulong ng Basolta Autonomous Region. Idetalye mo, Joelyn de la Cruz. Sa tingin ko po, very important muna, kailangan makuha natin ang final decision ng Supreme Court tungkol sa pagtanggal ng Sulu sa BARM. Sapagkat kung final na talaga at na-deny yung motion for reconsideration na hindi na talaga kasama ang Sulu sa Bangsamoro government, kinakailangan kasi may solusyon din na parang otonomiya para sa Sulu. Ito siguro ang dahilan kung bakit nag-file si Senator Robin Padilla ng konseptong ganon ng Basolta Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sapagkat nakikita natin na ang Sulu ay talagang part ng quest for self-determination. Sa pananaw ng mambabatas, dapat ay may alternatibong paraan na ma-accommodate ang Sulu, pero aminado ito na may mga hamon. At ang autonomy is really part of self-determination. So, kung matanggal ang Sulu sa Bangsamoro government, siguro kailangan may alternative din to accommodate Sulu in a way that also provide for its self-determination. Although may mga challenges dito. Una, may challenges sa constitutionality kasi may mga sektor na nagsasabi na dalawa lang ang pwede, isang autonomous region for Muslim Mindanao at isa sa Cordilleras. Pero may nagdedebate naman na sabi niya, based on the frameworks of the Constitution, baka naman pwede rin. As regards political, of course may nag-o-object din dito sapagkat if you remove Basilan and Tawi-Tawi, including Sulu, that from the Bangsamoro government, then it will be a violation of the Bangsamoro Organic Law. Kaya nga, depende talaga ito sa Supreme Court decision. Kasi kung natanggal talaga ang Sulu from the Bangsamoro government, then this creates another challenge for the national government to also accommodate Sulu for another autonomy. Pero kung isasama mo nga ang Basilan at Tawi-Tawi sa proposal, medyo challenging din siya because it will be perceived to violate the Bangsamoro Organic Law. And thirdly, yung social aspect. Pag ganon, then the concept about the Bangsamoro will really be different. Kasi, iba na yung sa mainland at iba yung sa islands. Bagamat ang tinitingnan siguro dito, yung panahon pa ng yung LTP, lupong tagapagpaganap ng puok, nung panahon ni Marcos na mayroong dito sa Central Mindanao led by Datumanong and doon naman sa region sa Western Mindanao by Tugong. So, kailangan din makita natin ito as a challenge for the Bangsamoro government sapagkat hindi natin ma-deny na may mga hinaing din ng ating mga kapatid from the islands na sinasabi nila kasi malayo yung Central Mindanao and yung concept about equity and equality. Kaya nga dito sa budget hearing, isa sa laging tinatanong, kumusta naman ang allocation and appropriation natin para sa mga islands dito sa Bangsamoro. Siguro, isang point lang ito na in governing the Bangsamoro government, we should always be conscious of equity and equality para yung mga sensitivities, yung mga hinaing ay ma-address at ma-prevent yung ganitong mga grievances.